Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi nga ng ating Panginoon, siya yung bread, the bread of life. Ang sino man ang mga lumalapit sa Kanya ay hindi na muling magugutom at mauuhaw. Pero karamihan kasi sa atin, real talk talagang karamihan na gusto lang nila is yung blessings na mula sa ating Panginoon, pero ayaw naman nila seek si Lord, ayaw naman nilang kilalanin, ayaw naman nilang manampalataya. Gusto nila ng blessings, pero ayaw naman nila yung nagpo-provide para sa kanila. Gusto na lang nilang, hinihintay na lang ng blessings, which is nakakalungkot at hindi rin nagugustuhan ng ating Panginoon, di ba? Kumbaga is nagiging option lang si God, hindi siya nagiging first kumbaga siya yung pinaka priority natin. Optional lang ginagawa ng mga tao ngayon kay God, na nagiging dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nalulungkot para sa lahat ng mga tao ngayon sa mundong ito, dahil nga sa ayaw nilang mag-seek sa kingdom at ayaw nilang i-seek si God. So, brothers, sisters, kapag sinik mo si God at talagang sinurrender mo fully yung buhay mo kay God, hindi lamang provisions, hindi lamang blessings ang may bibigay ni God. Yan ay magiging bonus na lang kapag ikaw ay sinik yung sarili mo, sinurrender mo yung buhay mo kay God. Kasi nga, si God ay napaka-faithful sa kanyang mga pangako, di ba? Sabi niya nga, whoever comes to me will never be hungry and will never be thirsty anymore. Kasi si God, kapag sinabi mo sa kanya na kailangan mo ng ganito, minsan nga, 'di ba, sabi nga niya, alam na niya ang bawat sasabihin natin, at alam na niya bago pa man natin hingiin ito sa kanya, alam na niya 'yun. Kaya bago mo pa hingiin sa kanya, ipoprovide na yan ng ating Panginoon. Kaya ang kailangan mo lamang ay manampalataya ng tapat sa ating Panginoon. Kilalanin mo siya. Kahit na ikaw ay dumaranas man ng paghihirap at pagsubok, kilalanin mo pa rin ang ating Panginoon. Hindi sa kilala mo lang siya dahil siya ang nagpo-provide, siya ang nagbibigay ng blessings, siya ang nagpapagaling. Dapat hindi ganon. Ang dapat na totoong nananampalataya sa ating Panginoon ay hindi lamang hinahabol ang blessings, hindi lamang hinahabol ang pagpapala, bagkus sinisik din natin si God at sinisik natin ang kingdom niya. Dahil sino ba naman tayo para sa paningin ng ating Panginoon, 'di ba? Siya nga ang King of King, Lord of Lords, 'di ba? Siya nga ang pinakahari sa lahat. Kaya dapat isik natin si God at isik natin ang kingdom niya. Hindi lamang sa sinisik natin si God dahil lamang sa may kailangan tayo sa kanya, 'di ba? Ang ibig sabihin dito na whoever comes to me will never be hungry and never thirsty again. Ang sinasabi niya dito is siyang source ng life mo. Siyang source ng lahat ng mga pangangailangan natin. Kung ano man yan na hinihingi natin sa Panginoon, lahat yan ibibigay sa atin ng Panginoon. Basta ang tanging hinihiling lang ng ating Panginoon, katulad ng sinasabi dito sa Juan 6, katulad ng sinabi niya dito, nagtanong ang mga tao dito, kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang pinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo, manampalataya kayo sa akin na sinugo niya. Diba? Kasi itong verse na itong binasa ko is nasa Juan chapter 6. Ito nagsimula ako sa verse 16, kasi dito sa part na ito, yung 5,000 people na kung saan ay sa 5 breads and 2 fishes, minultiply yun ni God at nanampalataya siya at pinag-pray niya yung kay Lord. So, dumami siya kaya napakain niya yung 5,000 people. So, pagkatapos na nagsialisa na yung mga tao, and after that, bumalik yung mga tao, tinanong nila na pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, Guro, kailan pa po kayo dumating dito? So,
hinanap nila si God at sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. O, diba? Sabi nga ni God is, hindi nyo naman ako hinahanap dahil sa nananampalataya kayo, kundi hinahanap nyo ako dahil gusto nyo ng pagpapala, gusto nyo ng blessings na mula sa akin, pero ayaw nyo naman sumampalataya sa akin, 'di ba? Yun ang nakakalungkot sa ngayon dahil marami talaga na real talk, no, na maraming mga tao ayaw nilang isik ang kingdom ni God, 'di ba? Ayaw nilang kilalanin at manampalataya sa Panginoon na ang Panginoon naman na nagbigay ng buhay sa atin, 'di ba? Hiningahan nga tayo ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng hininga, 'di ba? Siya ang pinakaama natin. Kaya dapat tayong lahat ay isik lang na ang kingdom ni God, kasi sabi nga sa Matthew 6 na seek the kingdom first and all the things will be added unto you. 'Di ba? Lahat 'yun, lahat 'yan ng mga biyayang ibibigay ng ating Panginoon ay susunod na iyan basta ikaw ay manampalataya lamang sa kanya. 'Yun lang ang nais ng ating Panginoon, sumunod tayo sa kanya at totoong sumampalataya tayo sa kanya at lahat ay iasa natin sa kanya. Hindi ka mawawalan, kapatid, kapag ikaw ay umasa sa ating Panginoon. Naman totally na ikaw ay asa at wala ka nang ginagawa. Hindi ganon. Dapat may ginagawa pa rin tayo, 'di ba? Kasi sa bawat ginagawa natin, ang Panginoon ang nagbe-bless niyan, ang Panginoon ang nagmumultiply ng lahat ng mga hawak natin, negosyo man 'yan o trabaho man 'yan. Siya ang magbibigay sa iyo ng promotion, siya ang magbibigay sa iyo ng client, siya ang magbibigay sa iyo ng mga provision sa araw-araw ng pangangailangan mo. Kaya ang tanging kahilingan lang ng Panginoon, 'di ba, sa iniuutos niya ay ang pinagagawa sa atin ay manampalataya lamang kayo na isinugo siya ng ating Ama na mula sa langit. 'Di ba? Yun lamang, kapatid, 'di ba? Hindi mahirap gawin ang pinagagawa ng ating Panginoon. Oo, may mga pagsubok ang dadaanan. Natural naman 'yun Kasi paano kung ayaw mong pagsubok? Paano mo matitest ang faith mo kay God? Kung halimbawang gusto mo na lang pagpapala, ayaw mo naman isik ang kingdom ni God, 'di ba? So, yun mga kapatid. So, yun ang ibig sabihin dito na I am the bread of life, 'di ba? Tsaka kung sino man yung nanampalataya sa ating Panginoon, ang binibigay niyang buhay ay walang hanggan. Halimbawa, mamatay ka man at alam ng Lord na ikaw ay nampalataya, ikaw ay mabubuhay na muli. Mga ang tinaguri ang Jehovah Jireh, the provider, 'di ba? So, ayun, kapatid, naway na unawaan, seek the kingdom first and all the things will be added unto you. Walang mahirap sa ating Panginoon. Okay? Lahat ng mga problema mo at kung ikaw ay may sakit man, lahat yan, susunod yan, naayusin niya ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ang tanging kahilingan ng ating Panginoon, manampalataya ka ng totoo at tapat, kapatid. Huwag sa mga ribulto, sa mga sinasamba mo, mga Diyos-Diyosan, dahil hindi yan ang Panginoon. Hindi yan ang magsasalba sa iyo, hindi yan ang makakatulong sa iyo, dahil yan ay, ang nasa likod niyan ay si Satanas. Okay? Huwag yan. Hindi yan ang sinasabi ng Panginoon na yan ang sambahin mo, kahit pa yung picture ng Panginoon, ng sinasabi nyo na replika o inaalala nyo ang Panginoon. Hindi. Dahil yan ay talagang hate na ating Panginoon. Ayaw na ayaw yan ng ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon ay Espiritu. Holy Spirit yan, okay? Hindi pa natin nakikita ang Panginoon, kaya wag na wag niyo yan sasambahin. Ang sinasabi ng Panginoon, totoong nananampalataya, siya mismo ang Espiritu ng panampalatayaan ninyo, kahit hindi nyo siya nakikita, nandupot ang tapat na pananampalataya ninyo sa ating Panginoon. Okay? So, ayun lamang, kapatid. At naway sa pagsasabi ko ng katotohanan sa inyo ay magising na kayong lahat, okay? Shalom, shalom.